Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong issue at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago po natin paraanin ang ating mga balita, syempre makikibalita muna tayo sa ating mga lungsod o probinsya na naapektuhan nitong si Bagyong Ramil. Kaya naman po ay live nating makakasama via phone patch ang chief po ng Aurora Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, si Engineer Elson Angara Egarge para po kumustahin ang kanyang lugar na isa po sa naapektuhan nga nito or siguro kasalukuyan pa kasi parang sa latest natin kanina na pag-check sa DOST Pag-asa parang over Manila Bay lang itong si Bagyong Ramil, no? So tatanungin natin yan. Magandang araw po, Engineer Egarge. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Ay, magandang tanghali po, Ma'am Bea. Magandang tanghali po sa inyong mga tagapakinig. Magandang tanghali at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin kahit na alam ko siguro busy po kayo ngayon, nag-aasikaso dyan. Mabilis lang pong update. Kumusta po ang Aurora kaugnay po ng Bagyong Ramil? Sa ngayon po, okay na siya, no? At naghupaan na po yung hangin na malakas. Po yung mga pag-ulan po, ano? Okay naman po. At ang kagandahan po, ang impact po niya ay halos wala naman po reported na naging casualty at saka mga damages po sa INPA at saka ganoon din po sa ating mga kabahayan. Okay, that's a good to hear po. How about may mga nag-evacuate po ba? Meron po ba tayong preventive evacuation na ginanap o isinagawa? Sorry. Meron po. Bali, may total po tayong 4,411 na families. At individual po ay nasa 14,675. Ito po ay dun sa kabuuan nung 8 munisipyo po ng lalawigan po ng Aurora. Okay. And sabi nyo kanina, as of the moment, wala pang tala ng agricultural damages. Tama po ba? Yes po, wala naman pong, sa ngayon po wala pang nabigay o na-report ang DA o ang OPAG ng mga damages po. Okay. And kumusta po ang power lines natin, ang mga kuryente? Wala naman po bang brownout o power outages? Kanina po, kaninang alas 5 hanggang sandali lang po, mga 30 minutes. Then bumalik uli kaninang mga 9:30 tapos bumalik na po uli, na-restore na po uli. Okay, so that's a good thing. And siguro ang ating pong update na rin, wala naman so far na isasagawang search and rescue na operation. Sabi niyo po, as far as we know, sa ngayon ay wala naman pong casualty tsaka mga injuries, sugatan, ganon? Yes po, wala naman pong reported na casualty.
at naging safe naman po ang mga taga-Aurora. Okay. And meron pa po ba tayong ginagawa sa local government level para tulungan po? Siguro, ito na lang po mga nasa evacuation centers. Ano po ang magiging natin dito? Yung mga nasa evacuation center po ay manatili muna sila doon hanggang hindi po naging stable itong ating panahon para maging safe naman po sila. At ito po, may mga supply naman po ng mga pagkain doon. Okay. Alright. And ang inyong final message na lang po, Engineer Egarge, sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Yun lang po, yung pag-iingat po, lalong-lalo na po yung mga nasa evacuation, manatili po sila hanggang hindi po sila safe doon sa kanilang mga babalikan. At lang po tayo, konting paumanhin lang po sa ating mga pinaulan dahil nga po na manatili muna na mag-state designated operation po yung ating kababayan. Yes. Yun naman po at maraming po salamat. Maraming salamat po, Engineer Egarge, at mag-iingat po kayo. Thank you po. Yan po si Engineer Elson Angara Egarge, ang hepe po ng Aurora Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Kinumusta lang po natin yung kanilang lugar dahil isa po yon sa mga dinaanan nitong bagyong Ramil. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, naglabas ng mahalagang paalala ang Department of Health o DOH sa publiko kasabay ng paglapit at pagtama ng bagyong Ramil sa bansa upang matiyak ang kaligtasan at kahandaan ng bawat Pilipino sa gitna ng banta ng masamang panahon. Ayon sa DOH, mahalagang subaybayan ang mga anunsyo ng pag-asa at sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan upang makaiwas sa panganib. Pinapayuhan din ang lahat ng sundin ang mga hakbang sa kaligtasan gaya ng pag-iimbak ng malinis na tubig, paghahanda ng emergency kit at pagtiyak na ligtas sa mga kabahayan laban sa pagbaha o malakas na hangin. Kung kinakailangan ng agarang tulong, maaari tumawag sa National Emergency Hotline 911 o sa mga lokal na emergency hotlines. Samantala, nauna nang tiniyak ng DOH Bicol Center for Health Development na handa na ang mga gamot, health commodities at emergency response team sa rehiyon bilang bahagi ng paghahanda sa epekto ng bagyo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. 5 dam sa Luzon na sabay-sabay na nagpakawala ng tubig ngayong umaga. Ito ay sa gitna ng mga pag-ulan na nararanasan ngayon dulot ng bagyong Ramil. Kabilang sa mga nagpakawala ng tubig ang Angat Dam at Ipo Dam na parehong nasa Norzagaray, Bulacan, ang Buklaw Dam at Binga Dam sa Benguet at Magat Dam naman na nasa hangganan ng Ifugao at Isabela. Bawat dam nagbukas ng tig-isang gate para sa water discharge. Hanggang alas 8 ng umaga, nasa 209.8 meters ang level ng tubig sa Angat Dam at halos pumantay na ito sa 210 meters normal water elevation ito. Samantala, ang Ipo Dam ay may water level na 101.1 meters o 9 meters o 0.9 meters na lamang bago maabot ang 101.10 meters normal high water level. Halos pumantay na rin sa normal water elevation ang level ng tubig sa Ambuklaw, Binga at Magat Dams. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pumalo na sa 4,780 ang mga pasaherong stranded sa mga pantalan sa rehiyong Bicol dahil sa bagyong Ramil. Batay sa pinakahuling datos ng Coast Guard District Bicol, alas 8 ng umaga ngayong araw. Samantala, 1,516 na rolling cargoes, 9 na vessels at 2 motor bangkas ang nananatiling stranded sa iba't ibang pantalan. Ayon sa Coast Guard District Bicol, 24/7 ang monitoring ng kanilang
kanilang command center upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Nananatiling heightened alert status naman ang mga PCG personnel sa lahat ng pantalan upang makapagbigay ng agarang tulong sa mga emergency situation na dulot ng Bagyong Ramil. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kaagad na nagpadala ang Local Government Unit o LGU ng Tinambak, Camarines Sur ng food packs para sa mga naitalang stranded na individual sa Tamban Port ng nasabing bayan dahil sa Tropical Storm Ramil. Nitong Sabado, nagpadala ng food packs ang LGU Tinambak sa pamumuno ni Mayor Edward Albert Prades para sa 19 na stranded na pasahero sa Tamban Port. Ang mga stranded na pasahero ay mga residente ng Barangay Himanag at Sipaco sa bayan ng Lagonoy at Barangay Sumaoy sa Garchitorena, Camarines Sur. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Personal na bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Northern Cebu para tingnan ang progreso ng isinagawang relief at recovery efforts ng pamahalaan doon matapos sa malakas na lindol sa Bogo City. Masayang ibinalita ng punong ehekutibo na nasa maayos na kalagayan na ang ating mga kababayan sa Tent City at ospital sa San Remigio at Bogo City. Anya mayroon ng pansamantalang nasisilungan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol. Ayon sa Pangulo, kasalukuyan nang pinapalitan ng mga tent ng mas matibay na modular shelter. Dagdag niya na ipamahagi na ng pamahalaan ng cash assistance at construction materials sa mga apektadong residente. Tiniyak din ng punong ehekutibo na patuloy na ibibigay ng pamahalaan ang pangangailangan ng mga individual at pamilya sa Cebu na naapektuhan ng kalamidad. Ang situation report namin dito ngayon, maayos, lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos, at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going forward ay nakapagbigay na rin tayo pati ng cash assistance at saka yung construction materials. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinasalamatan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang institusyon at ahensya ng pamahalaan na nagsilbing first responders sa paglindol sa Cebu. Kabila sa pinasalamatan ng Pangulo ang Philippine Red Cross o PRC sa pamumuno ni dating Senador Richard Gordon. Ayon sa Pangulo, bukod sa pagpapagamit ng tent at pagbibigay ng mga relief goods, nagtayo rin ang PRC ng swimming pool para sa mga bata na malaking tulong sa mental health ng mga kabataan. May magandang idea ang ginawa yung Red Cross, naglagay ng swimming pool para sa bata. Parang maliit lang na bagay, pero hindi dahil ang mga bata kahit papano talagang yanig ang isip nila dahil sa lindol, tapos nawalan ng bahay, tapos linipat dito. At least nakita mo, tumatawa na naman, nagsisigaw. Malaking bagay yan para sa mental health ng ating mga kabataan. And you can tell that Red Cross talaga sanay na sanay sa ganitong klaseng trabaho. At hindi, iniisip pa lang namin, nagawa na nila. Kaya maraming salamat sa Red Cross, maraming salamat sa Panginoon. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine Coast Guard pinalakas ang K9 Force para sa mas matatag na disaster response. Ang ulat mula kay EJ Lazaro. Pinalalakas ng Philippine Coast Guard o PCG ang kakayahan nito sa disaster preparedness at response sa pamamagitan ng matagumpay na Second National K9 Summit na ginanap sa Antipolo City. Pinangunahan ng Coast Guard K9 Force Explosive Ordnance Disposal ang summit na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa militar, pribadong sektor at mga sibilyang organisasyon. Layunin ng pagtitipon ng paigtingin ng kooperasyon at pagpapalitan ng kaalaman para sa epektibong search and rescue operations. Dumalo bilang panauhing pandangal si Rear Admiral Allen Dalangin,
commander ng Maritime Security Law Enforcement Command na nagpahayag ng kahalagahan ng pagkakaisa sa pagliligtas ng buhay. Nagbahagi rin ng mahalagang impormasyon ang mga eksperto mula sa PHIVOLCS DOST at Office of Civil Defense hinggil sa hazard mitigation, fault awareness at USAR standards. Tampok din sa aktibidad ang commitment wall signing na sumisimbolo ng pagkakaisa ng mga canine service providers at mga makapigil hiningang canine demonstration sa explosives, narcotics, cash detection at SAR operations. Sa pagtatapos ng summit, binigyang diin ni Commodore Antonio Sontillanosa Jr. na ang lakas ng canine community ay nasa pagkakaisa at layunin nitong magligtas ng buhay. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. 7.71 billion pesos na kabuang halaga ng pinsala sa agrikultura sa nagdaang mga bagyo at habagat. Ito'y ayon sa Department of Agriculture. May report si Ray Ferrer. Pinalunang inilabas ng Department of Agriculture ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa nagdaang bagyong Mirasol, Nando, Opong at Habagat. Batay sa pinakahuling ulat ng DA, umabot sa 7.71 bilyong piso ang kabuang pinsala sa pagsasaka at pangisdaan. Naitala ang mga pinsalang ito sa 13 rehiyon sa bansa na karamihan ay mga pananim na palay, mais, high-value crops, livestock at poultry, pangisdaan, agricultural infrastructures, irrigation facilities at mga makinari at kagamitan. Apektado sa nagdaang kalamidad ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Central Mindanao at Sorsogon. Nasa 268,077 magsasaka at mangingisda ang napektuhan at pagkalugi na abot sa 472,701 metric tons. Ayon sa DA, abot sa 205,016 na ektarya ng lawak ng lupang agrikultural ang napinsala ng sunod-sunod na sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, nagpulong sa Malacanang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso upang talakayin ang pagpapatupad ng mga pangunahing proyekto sa lungsod ng Maynila, kabilang ang panukalang Intramuros Forest Park. Sa pulong na ginanap nitong kamakailan, tinalakay ng dalawang leader ang pagtutulungan ng pambansang pamahalaan at lokal na pamahalaan ng Maynila para sa mga legacy infrastructure at urban renewal projects. Ibinahagi ni Dumagoso ang 10-year Comprehensive Development Plan ng lungsod na kinabibilangan ng rehabilitasyon ng Loton Underpass, restoration ng Plaza Calderon at pagtatayo ng pamantasan ng lungsod ng Maynila College of Health and Sciences. Kabilang din dito ang pagtatapos ng Binondominium 2 at 3, pagtatayo ng 4 na in-city vertical housing towers sa Bureau of Plant Industry at pagpapatuloy ng Land for the Landless program. Kasama rin sa mga plano ang operasyon ng Metropolitan Theater at pagtatayo ng mga underground parking facilities sa ilalim ng Skyway at NLEX Connector upang maibsan ang trapiko sa Maynila. Ayon kay Dumagoso, layunin naman ang Intramuros Forest Park na gawing mas produktibo at pakinabangan ng mas nakararami ang kasalukuyang golf course sa loob ng Intramuros. Anya sa halip na manatiling underutilized na espasyo, nais ng lungsod na ito'y maging isang malawak na green space para sa publiko upang mapakinabangan ng mas nakararami. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Binansagang manananggal ni Health Secretary Ted Herbosa ang isang Super Health Center project sa Barangay Concepcion 2 sa Marikina na pundasyon lang ang naitayo at di natapos. Sa isinagawang inspeksyon ng kalihim, bumungad sa kanya ang malagubat na estado ng sanay tapos ng Super Health Center sa Marikina. Isa lamang ito sa halos 300 mga non-functional Super Health Centers na natuklasan ng Department of Health Centers sa buong bansa na sinimulang itayo noong 2021. Lumalabas kasi sa kanilang mga record na minarkahan ng completed ang proyekto, ngunit ang ibig sabihin lamang pala nito ay completed phase. Gusto ko mapatakbo siya, kung ano man ang problema, tutulong kami. Doktor ba, nurse ba, equipment ba, para mapatakbo namin. Pero apparently, yung completed, some are completed phases. Ang terminology nila. Like ito, nakalista so in the 297 na completed. Pero nung nag-investiga kami, completed phase 1 for a 4-story building. Si Health Secretary Ted Herbosa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pansamantalang isinara ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang bahagi ng Bukidnon, Davao City Road sa Palacapao, Quezon matapos itong gumuho. Ayon sa DPWH, agad na nagpadala ng mga tauhan upang suriin ang pinsala sa naturang kalsada, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking tuloy-tuloy ang mobilidad at koneksyon sa pagitan ng mga lalawigan. Ipinagutos ni Public Works Secretary Vince Dizon ang agarang pagsasara ng kalsada habang nagsasagawa ng investigasyon ang assessment team. Tiniyak ng DPWH na patuloy silang magbibigay ng update sa publiko hinggil sa mga isinasagawang pag-aayos at rehabilitasyon ng Bukidnon, Davao City Road. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinaigting pa ng Climate Change Commission o CCC ang kanilang kolaborasyon at pakikipagtulungan sa iba't ibang key agencies ng pamahalaan, partikular sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay upang makapagtayo ng mga climate resilient na mga infrastruktura. Sa pulong balitaan sa Philippine Information Agency, sinabi ni CCC Executive Director Robert Borge na malaki ang bahagi ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan upang katuparan ang National Climate Change Action Plan at National Adaptation Plan. Anya sa tulong ng mga binuong plano, mapapataas ang climate resiliency ng bansa, gayon din ay maiaangkop sa pagsubok ng panahon ang mga itatayong infrastruktura. Essentially, it's a systems approach to innovating and developing and improving our standards. So, importante po yan. Again, ito po ay isa sa mga objektibo ng ating National Adaptation Plan. Bagaman ang National Adaptation Plan ay nandiyan na, importante po, and we get your point, na kailangan ang Climate Change Commission ay patuloy na makikipag-coordinate sa ating mga ahensya na that will be involved in systems design and also in innovation. Si Climate Change Commission CCC Executive Director Robert Borge. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mas pinadali na ng Commission on Elections o COMELEC ang proseso ng pagpaparehistro ng mga botante sa pamamagitan ng Special Register Anywhere Program o SRAP na sabay-sabay isasagawa sa iba't ibang lugar ngayong Oktubre 20 hanggang 21. Kabilang sa mga venue ng SRAP ang pamantasan ng lungsod ng Maynila University Activities Center, Luneta Park Mabini Hall at sa PITX Annex 3rd floor. Bukas ang registration mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at may libreng voter certificate issuance para sa mga magpaparehistro. Paalala ng COMELEC, magdala ng valid government-issued ID dahil hindi tatanggapin ang sedula, barangay ID o certificate, company ID at police clearance. Bukas ang SRAP sa lahat na nais magparehistro, lalo na sa mga botanteng walang oras o pagkakataong makauwi sa kanilang mga probinsya.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news. Sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo kong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayala. Maging panatag Pilipinas. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Kahandaan ng Region 2 nasa pinakamataas na antas sa inaasahang epekto ng Tropical Storm Ramil. Magbabalita si Indina Villacampa ng RP Tabuk. Iga nga nata pinakaatanangan nga preparasyon ante alerto sangaw Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRMC na pwede maging epekto na bagyo nga Ramil Tarayon 2. Ari lang gari angin, umay bantayan na local DRMs ira, nupati uran na umay ng yaw nga itaga na pwede mapabahata ababa ira nga lugar tarayon, yaton ta nagafu ta blue alert. Iga-ira sangaw nga nata red i-alert status na ngamin na local DRMCs. Gafutaw inapusan nga na miyembro na mas pasikanat da ipreparasyon gita na pangipwesto the response team, response assets, antre kawagan ira ta pa-responde para ta maapektoran ira na badyo. Netabarang paga na CVDRMC nang kakawagan na ipanaw data agibalayad nga na ira igataran ni tavukig antre dalana na danom mawak makwanga na tapeno merayo ira ta peligro. Nagafuta syudad na tugegaraw yaw si Dina to Villacampa para ta Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. United Nations Standard na piitan itatayo sa lungsod ng Baguio. Maintenance ito salig sa panuntunan ng UN at maging reformative facility. Si Joseph Cabanas ng RP Dagupan o RP Baguio sa balita. Maipatakder ti pito akad sa aran a jail facility ti Bureau of Jail Management and Penology ti siyudad ti Baguio amayan natop iti requirements ti United Nations. Sigon kini Chief Inspector John Wayland Lapon, Jail Warden ti Baguio City Jail Male Dorm na itodan iti kontraktor ti notice to proceed para iti konstruksyon ti pasilidad. Ti pasilidad ketadaan kapasidad asang 1,000 abalod when no person deprived of liberty.
tunggal selda ket addaan kalawa a 40 square meters nga addaan sa nga pulo a PDL. Addaan mo't daytoy iti kabukbukudan a comfort room. Malaksid iti struktura dagiti pagalagadan a maipatungpal iti pannakatratar dagiti PDL ket mayan nurot iti United Nations standards kas commitment ti BGMP kas maysa a reformative agency. Manamnama nga iti uneg ti tallo atawan ket mailipas ti proyekto amang di kunjes iti agdama a pagbaludan nga dalaeng kapasidad a 2 gasot ngem iti agdama ket adda iti 3 gasot a balod. Manipod ditoy syudad iti Baguio. Siya ni Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Provincial Government ng Catanduanes nanawagan sa publiko na mag-ingat pa rin bagamat ibinabana ang storm signal sa lalawigan. Ang detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac. Ibinaba na sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang Catanduanes huli sa Bagyong Ramil. Sa ibong kaini, nangapudan si Governor Patrick Asanza sa gabos na maglikay manggiraray. Bawal pa manggiraray ang paglawod asin pagpasiring sa dagat. Mayo pa maninbiyahe ang mga barko asin eroplano. May mga flooded areas pa sa Banwaan Canviga, asin ang tinampo sa Barangay Muning sa Baras Catanduanes ang daipaman maagihan huli sa mud flow. Alagad nagpapadagos na ang clearing operation kan DPWH sa lugar. Sa ngunya nagtitinira pa sa mga evacuation centers ang mga evacuees hasta sa daipa magbalik sa normal ang kamugtakan kan panahon. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 5 Antiqueño wagi sa 2025 Young Farmers Challenge Provincial Level. Magulat si Hope Torrechante ng RP Iloilo. 5 kakabataan halin sa Antique ang ginpasidunggan matapos mangin provincial winner sa 2025 Western Visayas Young Farmers Challenge. Ang mga nagdaog amo Sanday John Lloyd Duhali sang Lodivinos Orientals, Fayan Gabilangoso sang Beta Days Ahead Wellness Fishery, Heneco Mabasa sang Sirit Kuriit, Eden May Policar sang Adventure Hydro Farm kag Antonio Sedano sang Daragang Bukid Integrated Farm. Sila ang nagrepresent sa Antique sa provincial level startup component open category sang YFC nga ginpatigayon sang Department of Agriculture. Kada isa sa ila nakabaton sang 80,000 pesos bilang seed capital para sa ila nga agribusiness model canvas. Ginhiwat ang seremonya sang pagpanagtag sang pasidungog sa Iloilo City. Ang Young Farmers Challenge isa ka programa sang DA nga nagahatag sang pondo sa mga kabataang Pilipino nga nagaedad 18 to 30 years old nga gusto magpatukod sang negosyo sa pagpanguma, pangisda, pag-atipan sang kasapatan, pagproseso sang pagkaon kag iban pa nga mga agri-fishery based nga mga aktibidad. Mula sa Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Provincial Government of Lanao del Sur mas pinalakas sa mga programa sa sektor ng agrikultura. Balitang hatid ni Alwidad Bashir ng RP Holo. Opisina Office of the Provincial Agriculturist ng Tenua Lanao del Sur na miyag-organize sa 2 programa para kuip suporta kung mga bangsa tano a pababasok ago pangingisda sa Lanao. Giyang kaiya mga initiatives na malaan tapian na kaugupan sa mga pababasok tano sa giyang mga kalupalupaan tano sa basak anta ka local rice farmers. Ragsiyan na sumambu sa mga gamit ay pakausur sa kapangisda sa giyang kaiya 2 a distrito. Sa isaingid Tenua duwaga to sa gupat poloan taka 240 as sakwa fertilizer apin bagi-bagi kumagato sa gudwa polo a pababasok. Diyan pa na mambu kapapantaga na mayor tano sa Masyo as si Honorable Romel Giling ago sa mga inpadaian sa munisipyo Iran. Detaryan na si Isa Tugaya, Tlopolo a fisher folk sa miyakadawat sa 2 kasako mambu a fish feeds. Diyan pa mga uluman Iran sa barangay Buadi Diko. Sa isaingad
inga Dabalindong na 45 ang taga 45 ang mangingisda amya ka-receive sa dual kasakwa fish feeds. Aya din na malam yung makareceive ron na mga representatives sa municipal mayor si sa inga Dabalindong. Aya din na malam yan na marsaya sa giyang kaya programa na sumbata ang mga bangsa Tanua Ulwan agyang kaya inga Tenua Lanao del Sur si Governor Mamintal Alonto Adyong Jr. agu Vice Governor Muhammad Khalid Mujam Rakiin Adyong. Madakal pa na mga programa makalilinya sa Provincial Government of Lanao del Sur para sa mga bangsa Tanua mga pababasok agu pangingisda. Makapupon si sagyang kaya inga Diligan City sa kansi Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad Bashir ng RP Iligan. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nagpalabas ng Philippine National Standard o PNS para sa mga parol na layunin ay protektahan ang mga consumers at para umangat ang kalidad ng Filipino craftsmanship sa buong mundo. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI na inilunsad kamakailan ang PNS sa San Fernando, Pampanga na kinilala bilang Home of the Giant Lanterns at host ng taunang Giant Lantern Festival sa kalagitnaan ng buwan ng Disyembre. Sinabi ng DTI na ang national standards ay naayon sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang lokal na industriya at siguruhin ang proteksyon ng mga mamimili. Ito ay binuo sa tulong ng UL Standards and Engagement o ULSE at binibigyan diin ang suporta ng gobyerno sa mga lokal na manufacturers sa ilalim ng tatak Pinoy brand. Sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na sa pamamagitan ng paggabay sa mga parole makers, nabibigyan sila ng paraan para lumakas ang kanilang negosyo at maging competitive sa buong mundo habang pinoprotektahan din ang mga mamimiling Pilipino. Ayon naman kay DTI Fair Trade Group Assistant Secretary at Supervising Head Regino Malyari Jr., ang PNS para sa mga Philippine-made lanterns ay sinisiguro ang pagpapanatili ng industriya sa pagpapagawa ng parol sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Layunin ng National Food Authority o NFA na madagdagan ang drying capacity ng kanilang pagbili ng palay mula sa kasalukuyang 12% sa 100% pagdating ng katapusan sa susunod na taon. Sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na maaabot ng ahensya ang 100% sa Disyembre 2026. Yan ay kung nasa schedule ang mga plinanong inaugurasyon ng ilang dryers at rice mills sa buong bansa. Ayon kay Lacson, ang mga karagdagang drying facilities na ito ay magsisimulang magbukas sa kalagitnaan ng susunod na taon para maghanda sa ani para sa susunod na taon at para suportahan ang plano ng NFA sa pagbibili ng palay. Una nang sinabi ng NFA na layunin nilang bumili ng 700,000 metriko tonelada ng palay sa susunod na taon na may pondo na 27 bilyong piso para mamintina ang kanilang buffer stock requirement para sa 15 araw. Subalit simula ng binawasan sa 11.2 bilyong piso sa ilalim ng panukalang 2026 national budget, na sapat lamang para sa pagbili ng 300,000 metriko tonelada kasama ang milling, transport at distribution. Mula sa kasalukuyang 12% drying capacity, nagtabi ang NFA ng 5 bilyong piso para punan ang natitirang 88% sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong drying facilities. Formal na din ang pagpondo ng Japan International Cooperation Agency o JICA ng 665 bilyong piso para tulungan ang bansa na mabawasan ang pagkalugi sa panahon ng post-harvest. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakikita na ang pag-aalala sa demanda at epekto ng geopolitical issues sa ibayong dagat ang resulta ng pagbaba ng presyo ng diesel at banayad na pagtaas sa presyo ng gasolina. Sa isang ulat, tinataya ni Jetty Petroleum President Leo Bellas na ang presyo ng diesel ay bababa ng nasa 60 sentimo hanggang 80 sentimo kada litro, habang ang presyo ng gasolina ay inaasahang tataas ng 20 sentimo kada litro. Ang presyo naman ng kerosene ay tinatayang mababawasan ng 65 sentimo kada litro. Sinabi ni Bellas na ang pagbaba ng presyo ng diesel ay binase sa benchmark para sa krudo sa Asia at sa Means of Platts Singapore o MOPS. Habang bumaba naman ang presyo ng gasolina, binigyang diin ni Bellas na ang pagbaba sa regional gasoline inventories sa Asia, kasabay ng malakas ng demanda mula sa Indonesia, pati na rin ang oportunidad na punuin ang kakulangan sa supply sa Middle East, Africa at Europa sa likuran ng refinery maintenances ay nagpabagsak sa presyo ng benchmark. Dagdag ni Bellas na inaasahan ang pagbabago-bago sa presyo ngayong linggo dahil sa posibilidad na ihihinto ng India ang pag-angkat ng krudo mula Russia na magiging dahilan sa pagdagdag ng demanda sa supply mula sa ibang bansa na nagpapadala ng krudo. Inaasahan na sa Lunes ay maglalabas na ng pinal na presyo ang mga kumpanya ng langis, at sa Martes ay ipapatupad ang bawas at taas singil sa presyo ng mga produktong petrolyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue.
And last but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging Panatag Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Napigilan ng TNT ang Converge 110-103 para bumalik sa win column ng PBA Philippine Cup sa larong ginanap sa Chavit Coliseum sa Ilocos Sur nitong Sabado. Pagkatapos madihado ng 14 na puntos, 61-47 sa unang bahagi ng third period, nagtangkang bumawi na ang Converge at humabol sa fourth quarter kung saan nabawasan ang kalamangan 106-100, may mahigit 2 minuto na lamang ang nalalabi sa laban. Subalit ang free throws ni Ray ng Batak mula sa foul ni Juan Gomez de Leaño, kasunod ang basket ni Brandon Ganuelas Rosser ang nagselyo sa panalo kahit na ipasok pa ni Shawnee Winston ang huling pagtatangka. Dahil sa panalo, gumanda ang record ng TNT sa 2-1 para bawiin ang pagkatalo sa Barangay Ginebra noong Miyerkules. Pinangunahan ni RR Pogoy ang TNT sa nalikom nitong 27 puntos, 5 rebounds, 2 assists, 1 steal at 1 tapal, habang nagdagdag si Calvin Oftana ng 18 puntos. Kapwa sina Justin Arana at Alex Stockton ang nanguna naman sa Converge kung saan nakagawa sila ng tig-19 na puntos habang nagambag si Justin Baltasar ng double-double na may 17 puntos at 12 rebounds. Bumagsak naman ang Fiber Xers sa 1-1 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinalo ng Adamson University ang University of Santo Tomas 69-59 para mahinto ang 3-game winning streak ng Growling Tigers sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Smart Araneta Coliseum nitong Sabado. Mas maraming puntos ang nagawa ng Soaring Falcons kumpara sa Growling Tigers, 22-9 sa second quarter para kunin ang 43-36 abanse sa halftime. Ang kalamangan na iyon ay sapat na para mapigilan ng UST kahit lumapit pa ang koponan 60-54, may 6 na minuto na lamang ang nalalabi sa huling quarter. Nanguna para sa Adamson si AJ Franzman na nagtapos na may 18 puntos habang nagdagdag si Cedric Manzano ng 12 puntos at 8 rebounds. Nasayang naman ang nagawang 23 puntos ni Nick Cabanyero ng UST habang nalimitahan naman si Collins Akowe sa 10 puntos kahit nakakuha ng 16 na rebounds. Dahil sa panalo, umakyat ang record ng Adamson sa 3-4 habang bumagsak ang UST sa 5-2 sa katapusan ng first round. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nahinto ng Colegio de San Juan de Letran ang paghahabol sa fourth quarter ng Lyceum of the Philippines University para kunin ang panalo 80-72 sa NCAA Season 101 Juniors Basketball Tournament na ginanap sa Phil Oil Center nitong Sabado.
Nahinto ng Squires ang dalawang magkakasunod na pagkatalo, kasunod ng back-to-back losses sa Emilio Aguinaldo College at defending champion Perpetual para umangat sa 4-2 baraha sa Group B. Sa kabilang panig, dumulas ang Junior Pirates sa 2-3 sa Group A. Pinangunahan ni Justin Cargo ang Letran sa narehistro nitong 15 puntos, 6 na rebounds, 4 na steals at 2 assists at nakakuha naman siya ng tulong mula kina Travis Pascual at Alvin Villanueva na nakagawa ng 13 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Nasayang ang impresibong performance ni Lamarcos Pelayo na nagtapos na may 28 puntos, sahog pa ang 3 rebounds habang halos double-double naman ang nagawa ni Steven Creyos na may 12 markers at 9 na boards. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Marami sa mga Pinoy pageant fans ang nagbubunyi ngayon matapos masungkit ni Emma Tiglao ang corona bilang Miss Grand International 2025. Naipasa na ni Christine Julian, CJ Opiaza, kapwa Pinay at reigning title holder ang kanyang corona sa dalaga sa grand finale na ginanap sa MGI Hall sa Bangkok nitong October 18. Tinalo ni Emma ang 76 na iba pang mga kandidata para sa Golden Crown ng Miss Grand International na ngayong taon ay nagtala ng pinakamaraming kalahok sa 13 taong kasaysayan ng pageant. Pasok ang dalaga sa top 22 matapos niyang manguna sa online poll para sa Country's Power of the Year na kauna-unahang beses na makuha ng Pilipinas sa kasaysayan ng Miss Grand International. Bukod kay Emma, nagwagi naman bilang first runner-up si Sarunrat Puagpipat ng Thailand, sinundan ni Aitana Carolina Jimenez ng Spain bilang second runner-up, third runner-up naman si Faith Maria Porter ng Ghana at fourth runner-up naman si Nariman Batika ng Venezuela. Ang Miss Grand International isang global pageant na nakabase sa Bangkok, Thailand at kilala bilang isang beauty contest for entertainment kung saan binibigyan ng kalayaan ang mga kalahok na magpakita ng aliw at kakaibang pagganap.
Ayon kay Miss Grand International President Nawat Itsaragrisil sa isang naunang pahayag sa media, quote and unquote, "If you want to see the entertainment pageant, come to Miss Grand International, really fun. But if you want to see the elegant, the more top-class pageant is Miss Universe." Si Nawat ay kasalukuyang Vice President for Asiana ng Miss Universe Organization at siya rin ang nangangasiwa sa 74th Miss Universe pageant na gaganapin sa Thailand sa susunod na buwan. Samantala, inanunsyo rin sa pagtatapos ng Miss Grand International 2025 na gaganapin naman sa India ang susunod na edisyon ng pageant sa Oktubre ng taong 2026. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, 70 taong gulang si Haji Alejandro ng pumanaw noong Abril dahil sa colon cancer. Sariwa pa sa mga alaala ni Rachel Alejandro ang mga panahong nakapiling ang ama. Quote and unquote, "Every day, kunwari I'm outside, naglalakad lang ako sa New York, minsan I'll just break down kasi may naalala akong moment of us performing together or he said something funny. And I find myself, when I'm with people, I tend to tell them stories of, my dad said this, he said this funny thing." He tells stories upon stories ng mga just funny moments with him. Yan ang pagbabahagi ni Rachel sa Fast Talk with Boy Abunda. Noong mga huling araw na nabubuhay pa ay nagdesisyon ang veteranong singer na sa bahay na mamalagi sa halip na sa ospital. Dumating daw sa puntong ayaw ng magpagamot ng OPM icon at maghintay na lamang o naghintay na lamang ng kamatayan na nirespeto naman ni Rachel. Quote and unquote, "It was very, in the end, parang I just wanted him to tell me ano ang mga bilin mo. At the end, I wanted him to tell me what he wanted. And of course, a lot of it had to do with kung gusto ba niyang to go back to the hospital. Kasi he decided to stay at home. He just wanted to do palliative care. So yung mga ganon at the end, it was about things like that. Oo, na gusto niya lang yung nasa bahay na lang siya, ayaw na niyang magpagamot, and of course, talagang I wanted, oh my God, that was the hardest. Kasi gusto ko siyang lumaban sana. Alam mo kasi sobra akong respectful at sobra ko siyang mahal na hindi ko masabi sa kanya, oh my God, lumaban ka. Parang okay dad, gano'n na lang. I just wanted to respect what he wanted. So in a way, minsan, I think about it na dapat lang pinilit ko. Yan ang kwento ng singer-actress. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, walang binanggit na pangalan si Chief Filomeno pero parang may sagot ito sa nangyari sa kanila ni Jake Cuenca kasabay ng blind item tungkol sa isang kaibigan na di umano'y ipinagkanulo siya. Sabi niya sa isang post na nagkomento pa ang di umano'y karelasyon niya ngayong negosyante na si Matthew Luwilier. Umpisa ng sexy star, quote and unquote, "It's a trend to use songs since that's what you have been doing, so might as well. It's your sad boy era, I'm in my healing era. I didn't want to teach him how to love me. That's unfair. So unfair for both of us. We deserve so much better. We all do. I wish him all the best. I truly do. But what stings more is that a so-called friend who knew exactly how I was treated during the relationship still chose betrayal, even using the internet to attack my character." Yan ang sabi niya. Quote and unquote, "Mind you, she said she does not want to get involved but did everything to insert herself in the picture that she shouldn't be a part of. And when I finally stood up for myself and confronted her, no reply, no accountability. I mean, life is still good standing up for myself because I know my worth. I'm finally being treated the way we all deserve to be, and I am surrounded by people who truly know me and got my back. Grateful for all of you.
On to the next chapter. I hope you find peace. Yan ang kabuuan ng post ng sexy star influencer. Syempre, may hula kaagad itong mga netizens. Wala raw duda na si Sofia Andres ang kanyang tinutukoy, pero syempre hula lang naman yon ng netizens. Inisyuhan din nila na bigla raw nag-off ng comment box si Sofia. Magpinsan ang karelasyon ng dalawang aktres, pero si Sofia may anak na sa partner niyang si Daniel Miranda, habang si Chi ay kamakailan lang naugnay ang pangalan kay Matthew Luwilier. Wala pa namang sagot si Sofia tungkol sa pagiging asyumera ng ibang netizens. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga chismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At bago po tayo magpasalamat sa ating mga nakasama sa produksyon, syempre meron muna tayong shout out, no? Bigyan muna natin ng shout out si Filipino Multicultural Society Ireland President Hilda Arenas, na isa sa mga naging resource person natin, no? Nitong Miyerkules sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Nabanggit po kasi sa atin ni Ma'am na bahagi po siya ng e-magazine sa Roots and Wings, kung saan siya po ay country editor for Ireland. At kanilang itinampok sa naturang e-magazine ang kwento ng ating mga kababayang naninirahan at nagtatrabaho sa ibayong dagat na nagbibigay ng inspirasyon at motibasyon sa kapwa mga overseas Filipino workers o OFWs. Tampok sa third quarter edition ng Roots and Wings ang isang eksklusibong panayam kay Philippine Ambassador to Ireland Daniel Espiritu patungkol po sa muling pagbubukas ng embahada sa Dublin matapos ang 13 years. So, napakatagal, no, bago nagbukas ulit. Maaari niyo pong basahin ang kabuuan ng panayam sa pamamagitan po ng pagpunta sa isu.com. Hanapin lang po ito at i-follow ang official page ng Roots and Wings. At syempre maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kay Susan Aison at sa ating warkas na si Justin Osias. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports. At syempre kay Steph Vicente na rin sa Showbiz Balita. Maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.